So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, hindi po nakalusot yung budget proposal ni Sara Duterte sa Senado. At sinang-ayunan po ni Grace po, kasi siya po yung may hawak ng committee na yan, sinang-ayunan po ni Grace po kung ano man yung budget proposal na binigay po ng House para kay Sara. So, ibig sabihin nun, 700 million na lang po talaga yung budget ni Sara Duterte sa 2025. At alam niyo kung ano nakakatuwa dito? 'Di ba? Hinarangan ito ni Bato. Ayaw talaga isuko ni Bato yung budget ni Sara Duterte. Okay? So pag-usapan natin 'yan, no? At ang point kasi dito mga kababayan, hindi po kasi nagbigay ng mga needed documents si Sara Duterte, 'di ba? Ng budget niya sa Senado. So paano aprubahan? So hindi na siya interesado. So ano bang pinopoint natin dito? So walang karapatan na magpa-victim effect si Sara Duterte kung siya mismo hindi sumusunod sa mga guidelines at requirements ng budget proposal. Okay, para makuha natin yung point natin mga kababayan, so ito po nabalita ito kanina lang, November 6, di ba? Okay, Senate backs OVP budget cut over missing documents. So kulang na ng dokumento. And actually mga kababayan, no, kung talagang matalino lang po talaga si Sara Duterte at kung magagamit niya po talaga yung political capital niya, makakalusot pa po sa Senado to eh. 'Di ba? Pwede niya pang lusutan ito sa Senado yung budget niya. Yun nga lang sinuko niya na rin po talaga, no? So para mas malinaw basahin natin yung balita. So sabi dito, the Senate has adopted the House of Representatives proposal to slash the Office of the Vice President proposed 2025 budget from 2 billion to only 733 million. O, di ba? According to the Senate Finance Committee report on proposed 6.3 trillion, grabe yung budget ng Pilipinas next year, no? 6.3 trillion, no? 6.3 trillion national budget, the Senate adopted the House move of slashing Vice President Sara Duterte's budget to 733 million. 733. Okay. So sabi dito, no, the House aligned the remaining 1.3 billion kasi 2 billion, 'di ba? So magiging 700 million na lang. So merong 1.3 billion na sobrang pera. So ngayon, ang plano ngayon ng Senate, 'di ba? Ng Senate at ng House ay the House realigned the remaining 1.3 billion to OVP budget to fund projects of the Department of Health and the Department of Social Welfare and Development. Okay. So sa DOH at sa DSWD. Okay. The House decided to cut Duterte's budget by more than half after he snubbed the lower chamber during the committee deliberations and accused lawmakers of politicizing their investigation on her alleged misuse of confidential funds. So dito po talaga nagsimula 'yan kung bakit po siya tinanggalan ng budget ngayon. 'Di ba? Well, kasi mga kababayan, ito against the flow. Against po sa sistema po kasi ang gusto ni Sara Duterte. Tandaan po natin no na yung House of Representatives mga kababayan, meron pong hiwalay na trabaho po 'yan, especially po yung budget. So nakita naman po natin na binastos po talaga ni Sara Duterte. Bastos nga po eh. Kasi nga psychopath eh. Binastos po ni Sara Duterte yung sistema mismo, hindi po congressman yung binastos ni Sara Duterte dito. Yung mismong sistema po natin. Oh, ayaw nila ng charter change. 'Di ba? Sabi nila maganda yung constitution natin. Oh. Eh kung maganda pala yung constitution natin tapos magrereklamo si Sara Duterte dun sa sistema ng budget na binigay sa House, parang contradicting naman 'yon. 'Di ba? Siguro gets niyo naman, no? So ito next natin Senator Grace po Senator Grace po who chairs the Finance Committee sponsored the proposed 2025 budget on the floor on Tuesday, signaling the start of the Senate plenary debates. Okay, so si Grace po. Si Grace po yung chairman po ng finance sa Senado. So siya po yung hindi nag-approve. Siya po yung nag-approve ng 700 million na lang yung budget ni Sara Duterte sa 2025. Okay? Po said the Senate decided to adopt
the House cut on the OVP budget because Duterte failed to submit documents to justify retaining their original proposed funding. So malinaw mga ka-streetwise, no, na hindi po talaga nagbigay ng dokumento na si Sara Duterte. So hindi na po siya interesado. So tigil-tigilan niyo na po sana yung mga taga-suporta ni Sara Duterte na ba't yung tinanggalan ng budget, ginigipit niyo si Sara Duterte. Hindi na nga interesado. Diba kasi kung interesado pa talaga si Sara Duterte na ipaglaban yung budget niya na yan, pwede naman to kung matalino po siya. Kasi tandaan natin na yung Senado po, puro mga kaalyado po ni Digong yung nandyan. Kayang lakarin po ito. Oh, so 'di ba nakita niyo yung hearing ng yung hearing sa doon sa Blue Ribbon Committee? 'Di ba puro maka Duterte, 'di ba? Oh, magagawa rin ni Sara Duterte yun kung gugustuhin niya, yun nga lang boba eh. Wala eh. 'Di ba? Kasi si Sara Duterte po talaga mga kababayan, wala po talaga 'yan. Walang political capital 'yan. Yung tatay meron. Pero si Sara wala. Meron konti. Hindi. Ang point dito, no, yung political capital po ni Sara Duterte, nakuha niya lang po yan sa tatay niya. So kung wala yung tatay niya, wala rin political capital si Sara Duterte. Oh. So continue natin na. So sabi pa dito. So actually may balita dito eh. Okay, ito. Sa Senado, pinanatili sa... So ito, panoorin natin tong balita from News 5. Sige, tignan nyo to. Sa higit 700 milyong piso ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Higit na mababayan sa panukalang 2 billion pesos na budget ng OVP. Napagkasunduan ng mga senador na i-retain nila ang 733 million pesos na pondo ng OVP na inaprubahan ng Kamara. Ayon sa Senate Finance Committee Chair Grace Poe, bigo po kasi ang OVP na maibigay sa kanila ang mga hinihinging dokumento para maklaro ang ilang issue tungkol sa hinihingi nilang budget. Samantala, nagpadala na ng sulat si Senator Bato de la Rosa sa Finance Committee para hilinging maibalik ang bahagi ng tinapyas na pondo. So ngayon, so ito malinaw na. Malinaw na po, no, na talagang pinaburan na po talaga ni Grace po, kasi siya yung chairman ng committee, no. Pinaburan na po ni Grace po yung budget proposal po ng House, yung budget cut po ng House para kay Sara Duterte. So alam niyo kung ano nakakatawa dito? Nilalaban pa talaga ni Bato. Wala talagang utak to eh. Yung Bato, hindi niya lang pinangalan sa sarili niya. 'Di ba? Yung Bato mismo, yung Bato na pangalan, hindi niya lang pinangalan sa sarili niya, 'di ba? Sinabuhay niya pa sa utak niya. Ang point dito, hindi na nga interesado si Sara. Bakit nilalaban mo pa? Para ka namang alam nyo, gawain ng spoiled brat yan. Ganyan po tratuhin yung spoiled brat. Di ba? Tingnan ninyo kapag merong spoiled brat, pag sinabi ng spoiled brat na bata, na ayoko na yan, pinipilit pa rin, ito maganda to, para sa'yo maganda to. Huwag ka nang mahiya, kami nang bahala sa'yo. Ganyan po talaga tinatrato yung mga taong spoiled brat. Ayaw na nga ng tao, hindi na nga interesado yung tao, ipipilit mo pa rin yung pera. So, ano yan? Di ba? Pinapatunayan mo na spoiled brat talaga si Sara. So, ito so ito yung sabi ni Bato. So, panoorin natin to Sige. Ng Finance Committee, yung version ng House na kinaltasan yung ng 1.3 billion yung budget ng Office of the Vice President, hindi ba kayo nalulungkot doon? Or? Well, in fact, nagpadala ko ng letter addressed to the chairman of the Finance Committee of the Senate na kung pwede, ibalik yung iba. Yung ibang na nakalagay sa net. In the interest of fairness. Yun nga. Pero I think hindi tayo pinagbigyan. Di ba? Kita mo, di ba? Kapal din ng mukha eh. Si Sara nga, hindi nilaban. Tapos ikaw, nilaban mo. Tapos magugulat ka pa. Hindi ka may pinagbigyan. Hindi ka talaga pagbibigyan. Hindi ka interesado hindi nga interesado yung ali. Ikaw lang may gusto eh. Mas marunong ka pa doon sa Mas marunong ka pa kay Sara. Although, sorry, kaya mo yan.
nobody requested me to do that. That's my own initiative. Even the Vice President did not call me about that. Wala siyang... O, di ba? Wala daw nag-request sa kanya, initiative niya raw po yun. So, ganun niya talaga tratuhin si Sara. Parang batang spoiled brat. O, pinatunayan mo lang talaga ba to na ganyan talaga ang trato mo kay Sara? Agree ba kayo doon? Di ba ganun yun, di ba? Ganun tratuhin po yung spoiled brat. O kapag ayaw, ipipilit pa, ito maganda to para sa'yo. Love ka namin. Ginagawa namin to para sa'yo. Kahit tayo na, hindi naman na bata yun. Ilang taon na yun? 45 years old na yun. Matanda na yun. Effort na sabihan ako ng patulong, wala. Ako, may own initiative lang yun. Sumulat lang ako. Grace po, the chairman, si Senator Grace po, kung pwede, ibalik yung ibang originally nasa NEP na tinanggal doon sa house. So, kung yun nga, ang ginawa is inadapt fully yung... Hirap na hirap siyang explain no? Mali kasi galing sa house, that means hindi pinagbigyan yung aking request. Nalulungkot po ba kayo dahil na maapektuhan yung trabaho ng OPP? Alam mo, that's the second highest office of the land, office of the Vice President. So siguro dapat lang rin na suportahan natin in terms of budget. Pero yung gano'n na parang kinapon natin na tinanggalan, dinifund, agad, tinanggal yung kinapunan talaga, no? Kinapunan, dinifund. funding. Kasi kasalanan naman ni Sara yan O, kung ano man yung nangyari kay Sara Duterte, wala naman siyang ibang dapat sisihin kundi sarili niya. Ginawa niya sa sarili niya yan. Yan naman tayo ba to di ba? Spoiled brat nyo, tratuhin yung ali. Almost closely defunding, di ba? Nakakalungkot din. O, di ba? Naalala nyo mga kababayan, di ba na-content na natin to, no? Na posibleng next year, magsarado na po itong mga satellite office ni Sara Duterte kasi wala nang pondo. O, di ba? So, tigil na nga natin yan. Walang kwentensi ba to? So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, no? Diyan sa Team Replay, ano nga po masabi nyo nga po dito sa ginawa po ni Grace po. Well, kasi trabaho naman talaga ni Grace po yan. Kung hindi naman talaga ilalaban ni Sara Duterte yung budget niya, walang gagawin talaga si Grace po, kundi i-adapt na lang kung ano man yung ginawang budget proposal ng House. O, di ba? So, kayo ba, ano ba masabi nyo nga po dito kay Grace po? So, pabor ba kayo dito sa ginawa ni Grace po? At ano rin po masabi nyo nga po dito sa katarantaduang sinabi ni Bato? Di ba? So, yan So, kayo ba naniniwala din ba kayo na itong ginawa ni Bato ay pagpapatunay lang na talagang spoiled brat talaga itong si Sara Duterte? So, yan So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko itong lahat yan. At yan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you and bye-bye.